distract tuloy ako. Yun po, biruin mo, nananahimik na nga ako dito. Hindi mo ba pwedeng kastiguhin yung nanay mo? I-set aside mo yung iyong pagiging anak, yung damdamin mo bilang anak sa iyong magulang. Hindi mo ba pwedeng i-set aside yon bilang leader? Kasi hindi mo pwedeng i-execute ang hustisya ng Diyos kung makamagulang ka. Tandaan mo, merong nakasulat sa Biblia, yung unang milagro ng Panginoong Jesucristo, yung kasalan sa Kanaan. Naubos yung yung alak. Mapapahiya yung mga kinasal dahil dapat abundant yung nakiusap yung mga organizer ng kasalan dun sa nanay ng Panginoong Jesucristo. Anong sinabi ng Panginoong Jesucristo? Babae, hindi ko pa oras. Kinastigo niya yung nanay niya, si Santa Maria. Pero como mahal niya yung nanay niya, pinagbigyan rin niya. Pero kinastigo niya muna. Hindi mo ba po pwedeng i-execute ang hustisya ng Diyos? Daniel Rason, sino ka ngayon na nanggagalaiti sa pulpito? Ay, nako. Opo, punong abala sa ano po natin ngayon, sa panahon po natin, yung mga punong abala, ang tawag po doon, mga organizer nung event. So, ayun. Kaya sabi ko nga sa'yo, kung papaanong nagpakumbaba si Haring David sa Panginoong Diyos nung ipakilala sa kanya nung propeta ng Diyos yung kanyang pagkakasala. Matapang yung propeta na yon, ha? Kasi biruin mo, babanggain mo yung hari, o pwede kang ipapatay nun. Pero yung propeta na yon matapang at hindi likong propeta, hindi bula ang propeta. Ang sabi niya, ikaw yon, Haring David. Sasabihin ko sa iyo ngayon, Daniel Rason. Ikaw yon, Daniel Rason. Kung hindi ka magpapakumbaba sa Diyos, susumpain ka ng Diyos. Makikita mo ang sinasabi ko. Meron akong batayan sa Biblia, Daniel Rason. Kaya tignan mo, yung mga nakikinig sa iyo ngayon, they do not conform on what you are saying. You are not preaching, you are saying your rants. You are telling your rants in front of the congregation na dapat sana ang maramdaman nila yung pagpapala ng Diyos, yung Espiritu Santong dumadaloy through you. Pero walang Espiritu Santong dumadaloy sa iyo, Daniel Rason. Ang dumadaloy sa iyo, espiritu ng kapaitan. Espiritu ng demonyo. Bakit? Meron ba akong basihan na espiritu ng demonyo ang dumadaloy sa iyo? 1:8:44, inuulit-ulit ko na lang yung talata. 1:8:44. Kayo'y sa inyong amang diablo. Ang nais ng inyong ama, ang inyong gawin. Siya isang mamamatay tao buhat pa ng una. Pagka nagsasalita siya ng saga ng kanya, sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Sinong numero unong sinungaling ngayon? Hindi ba ikaw? Ngayon, magpe-play victim ka, sasabihin mo, kami pa lang masama, di ikaw nang mabuti. Wala akong sinasabing ganon. Kahit pagbali-baligta rin ninyong pakinggan yung mga video ko, wala akong sinasabing ako ang mabuti. Hindi ba? Tinuturo ng Biblia, binabasa ninyo, na walang matuwid sa lupa, gumagawa ng mabuti, hindi nagkakasala. Hindi ko ba alam yon? Alam ko yon. Kaya nga ako tumagal dyan kahit marami akong nakikita at alam na hindi magandang ginagawa ninyo. Kagaya nung matandang lalaki na kilala ko at kilalang kilala mo, Daniel Rason, na nambababae at muntik nang may ma-rape. Nabaliw-baliw yung kapatid na babae na yon na muntik niyang ma-rape. Hanggang madaling araw, inahanap namin siya.